Ang kapal naman ng Marcos noon, di ba? Dahil magandang gabi. Ano po ba yung inyo pong opinion kahapon? Nakakadismaya. Talaga, hinahanapan talaga siya ng butas eh. Eh, yung pag-hearing pala nung una, walang ibang tanong si Jinggoy eh. Palit-ulit na lang hanggang sa naulog sa bitag. Plano na yun. Wala planado yun. Eh, okay. Tingnan mo nga si Escudero pagkatapos yung na-contempt, di ba, na noong panagan. Halata naman eh. Pero dapat eh, hanggat maaga pa, kikilos na tayo. Yun. Gusto ko yung mga ganyan. Kaso lang dito sa may sugati, nung nakaraan dito sa may liwasang Bonifacio, hindi lang ako nakapunta nun. Dahil sa trabaho. Napanood ko rin, nasubaybayan ko rin. Eh, sulit naman tayo eh. Tama, sulit. Tayo nung nakarang eleksyon po, sino po bang inyo pong sinuportahan? Sa totoo lang, nabudol siya ako. Aminin ko, dahil kay Sara. Dahil kay Sara. Diba kung... Oo. Siyempre naman, eh, maganda yung mga sinasabi din ni Marcos. Kahit isa, wala naman nagagawa. Pero, sir, ano yung pinakadahilan kung bakit pinili mo na iboto si BBM way back National Election 2022? Hindi, dapat hindi ko na talaga ibuboto yun. Dahil lang kay Sara lang, na paano lang. Pinitin kami. Diba, hindi na nga siya ni-endorso ni Tatay Digong. Alam naman natin, hindi natin kasi alam na ganito ang mangyayari. Pero based po sa inyo pong observation, ano po ba yung mas maganda? Yung pamumuno po ni former President Rodrigo Duterte o ngayon? Mas maganda yun. Di ba? Kahit ibang bansa, napaka-the best na presidente ito, di ba? Si Tatay Digong. Ito, wala eh. Puro biyahe lang. Tapos wala namang... May uwi daw. Kunwari, may uwi. Sir, bali po makailan lamang naglabas po ng pahayag si Larry Gadon. Ayon po sa kanya, haka-haka lang daw yung kahirapan sa bansa natin. Wala, bulag-bulagan lang yun. Bulag-bulagan lang yun siya. Hindi naman nakikita sa samantalang hindi naman siya nag-ikot sa mga squatter eh. Di ba? Kaya hindi nila ramdam yung hirap ng mga mahihirap. Pero nung panahon po, siguro naman po, mga ilang taon na din kayo nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., ano yung different ngayon at saka nung kanya yung amahan, yung tatay noon, layo. Napakamura nung mga bilihin. Yun lang masasabi ko dyan sa tatay niya noon. Pero kasi dati walang social media, kaya di natin maano yung mga galawan nila noon. Pero ngayon di na sila makaano dahil sa social media. I agree. So, makailan lamang din nagkaroon po ng resign Sara rally. Sabi po nila dapat daw man mag-resign si Sara Duterte bilang Deputy Secretary. What is your opinion about this? Sa tingin ko, ang pakanan niya, Trillanes lang ang pakanan niya eh. Dahil nung nagbitaw si Trillanes na hanggat na dyan ang mga Duterte, yun ang tinik ng mga Marcos eh. Di ba? Nagbitaw siya ng salita noon. Hindi natin alam, baka may nasa likod pa niya ni Trillanes. Sumusuporta rin na. Dahil hindi na kayang si Sara. Dahil pinalibing nga sa libingan ng bayani yung di ba? Walang utang na loob na kung gano'n. May kapalan ng mukha. Bali kasi sir kahapon, nagkaroon din ng kagad ng pagpapalit ng Senate President, no? So, what is your opinion? Ano yung nakikita mo? Kasi ayon po kay former Senate President Mig Zubiri, ayon sa kanya, nagsimula ito doon sa PI, hindi siya pumayag. So ano yung nakikita mo? Hindi ako sure na hindi siya pumayag. Hindi pa natin siguro na baka lang niya yun, palabas lang niya yun na hindi siya pumayag. Ngayon lang siya nagpalabas, kahapon na siya nagpalabas na hindi siya pumayag yung sa PI. Dahil dun sa hearing siguro ni Morales, doon na niya ilabas na gano'n.
Pero ano yung dahilan, ano po yung inyo pong opinion na hindi nga po nakadalo umano itong si Kumar sa Senate hearing kahapon lamang? Eh, maraming madadamay talaga. Maraming malalabas na hindi dapat ilabas. Kaya yun kapon, halata naman eh. Wala naman talaga sa hospital yun. Eh kung talagang na-stroke ka, eh hindi naman ganun ang itsura yung na-stroke ka eh. Wala naman dextrose, wala naman kung ano-ano na, di ba? Tanga na lang siguro kung hindi na, ang naniniwala ron. Gayon, yun lang masasabi ko doon kay Kumar kapon. Eh, sulabot naman po sa pahayag ni Picoy na yun po sa kanya ay kanya daw umano yun gawa-gawa lamang. Eh, hindi ako naniniwala ron. Talagang naano yun, nasabi lang niya yun dahil nakunan siya ng CCTV, di ba? May audio kasi yun eh. Eh, siyempre, alibay na lang niya yun. Kumbaga, dinidepensahan lang niya si Kumar dahil nabanggit na kasi yung si Lamba yun, o ano, di ba? Eh, ano na, ililihis na lang nila yun ang katotohanan. Yun lang. Pero kung kayo pong tatanungin, kayo po ba ay pabor or agree sa PI o Ay, People hindi ako Initiative? sa PI. Ano po yung dahilan bakit po kayo ay hindi payag sa PI? Eh, hindi. Eh, pag sabihin na economic provision na lang, hindi naman ano yun. Eh, ngayon pa nga lang, eh, alam naman sila kung wala naman sa isang salita, di ba? Lahat ginagawa nila para pa sarili na. Ano yung naramdaman niyo po nung nagkaroon na ng banggaan ang Marcos Duterte Camp? Which is, akala po kasi natin magiging okay po ang ating Pilipinas, ang bansa natin, dahil parehas anak ng umano, magagaling na Pangulo. Pero si former President Rodrigo Duterte, patid ko talaga na magaling yun. Oo. Ano yung naramdaman mo? Eh, nung una, medyo okay. Pero yung kalauna na, pero parang di na magandang kakalabasan eh. Di ba, na ano yung siraan. Eh, mula nung binigyan ng ano yung mga black, ano ba yun? Mga kaliwang grupo sa Congress. Doon na sila bumabanat na si Sara bababae nila. Eh, si Lini ipapalit. Kung si Lini nga naman, eh, wala namang kwenta yun. Alam naman natin noon pa. Diba? Bilang ko kayo, sir, isa po kayo sa mga sumusuporta ngayon sa mga Duterte. So, ngayon, alam naman po natin na ngayon na yung stand ni Senador Amy Marcos ay nasa mga Duterte. Kahit na yung kanyang kapatid, ang presidente ngayon. Ano yung nakikita mo? Ano yung nararamdaman mo? Or ano yung nakikita mo kay Senador Amy Marcos? Eh, ang nakita ko kay Amy, parang nag-iispiya lang ata yan eh. Ito lang ano ko, kung ano yung mga ACTC, di ba? Yung parang ginagamit doon si Sara para hindi maano yung kapatid niya ni Amy. Okay. Di ba? Okay. Last question po. This coming election 2022, ayun po kay Senador Amy Marcos, naglabas na rin siya ng pahayag na yun po sa kanya, siya ay tatakbo bilang senador muli. Kayo po ba ay bubuto sa kanya? Ay, wala na. Wala nang Marcos susunod pa kung maaari. Yung sasando nila, papahinugin nila. Eh, wala na yun. Bulok na yun. Salamat po.